Ay mga ka-backyard, panibagong araw, panibagong kaganapan na naman ang makikita nyo sa aking ibunan. So ang gagawin ko ngayon is titingnan ko ang aking mga breeders dahil tatanggalin ko ang mga pangit na breeders at papalitan ko ng mga magandang breeders para makapagpalabas tayo ng mga painakay nila. So wag na nating patagalin mga ka-backyard, start na tayo. So bago tayo magpalit ng mga pangit na breeders mga ka-backyard, gusto ko lang i-update sa inyo ang mga pa-harvest ko na mga painakay. So baka sa mga next day, ma-harvest ko na to. So dito sa DIY cage ko, mayroon pong 4 na painakay dito. At saka yan nakikita nyo isang yellow TCB na English Badgie is pinapostiran ko po yan sa pied ko na parisan. So ayan nasa dapuan, yan po yung hen, at saka yung blue ang ilong, yan po yung cock. At saka mayroon na po silang mga itlog ngayon, and then baka next day i-harvest ko na to para hindi na may storbo ang loob ng nest box o ang kulungan sa mga breeders na to. Pero check natin ang nest box mga ka-backyard para makita nyo kung ilan ang itlog na na-produce nila. So mayroon pong 5 itlog ang nasa nest box nila ngayon mga ka-backyard. So isarado na natin. At ang gaganda po ng mga painakay na itong mga ka-backyard dahil mayroon ditong wild type green, pied yellow, yellow at saka yellow TCB na English Badgie. So ganito po sila kaganda at nasa baba na sila ngayon mga ka-backyard. Tsaka dito naman sa cockatiel ko, itong nagkaroon ko ng one-eye cold na albino. So check natin ang nest box kung kumusta na ang kanyang mga painakay. So ayan, mayroon na pong mga balahibo ang kanyang painakay mga ka-backyard. At saka ito yung mga breeders ko na na-select mga ka-backyard, mga Prellback Hagurumo at incomplete Hago po sila. Sila yung ipapalit ko sa mga pangit ko na breeders na kukunin ngayon. Pero bago natin kunin ang mga breeders ko mga ka-backyard, check muna natin ang loob ng nest box nila. Kasi ang gusto ko kapag mayroon silang mga fertile na itlog is hindi ko sila baklasin. At kapag wala silang mga fertile na itlog na ibibigay sa akin, so ang gagawin ko is babaklasin ko sila at papalitan ko sila ng mga pangmalakasan kong breeder na i-prepare ngayon. So dito ko muna sila ilagay mga ka-backyard habang nagchichik ako sa breeder na kukunin natin ngayon. So ito nga pala yung mga infertile na itlog ng aking cockatiel at saka English Badgie. Itong breeder na to mga ka-backyard, pangalawang beses ko na to na-observe na wala talaga silang naibigay na fertile na itlog. Ang ganda pa naman ng kulay ng cock. Tsaka nasa 1-year-old na po itong mga breeder na to. So ngayon, parang nasa loob na ng nest box ang hen at baka mayroon na siyang itlog. So ang gagawin ko dito, kukunin natin ng itlog tapos i-candling natin kung mayroon ba siyang naibigay na fertile eggs. At kung mayroon siyang naibigay na maraming fertile eggs, so hindi ko na siya baklasin at papalitan ng bagong breeder. Pero kung wala siyang naibigay mga ka-backyard, ang the best ko na gawin dito is babaklasin ko na talaga siya para mapalitan natin ng panibago. Sayang kasi sa panahon mga ka-backyard pag naka-encounter tayo ng mga breeders na pangit magbigay ng itlog, kasi sayang yung maintenance natin at sayang din yung pag-aantay sa kanilang breeding na makaproduce sila ng mga painakay sa atin. So ngayon, check natin ang loob. Ito pa naman yung project ko mga ka-backyard na English Badgie hen at saka yung Hagurumo ko na kaso lang dalawang beses na silang nagbigay ng itlog sa akin at saka wala talagang laman.
Saka ngayon, meron na naman silang itlog na naibigay. Actually, ilan ba yung itlog nila? 2, 4, 6. So, may 7 eggs sila mga kabackyard. So, nandyan po yung isa sa loob. So, kukunin ko para makandling natin at makita natin ang result. Kung need ba natin na baklasin o mag-stay siya dito. So, ganyan po kaganda ang hen mga kabackyard. Isa po siyang Lutino. Kaso lang, parang wala talagang similya ang kanyang naibibigay na itlog. So ayan, yan po yung mga itlog niya mga kabackyard. So ang gagawin ko ngayon is i-candling ko ito para ma-check natin kung dapat ba natin baklasin o mag-stay siya dito. So start na tayo mga kabackyard para makita din ninyo kung ano ang dapat gawin. So ayan, infertile po yan mga kabackyard. Saka infertile din po. Ayan, infertile din siya. Wala siyang laman. So wala siyang laman. So dalawa na po yung walang laman. So ayan, wala din siyang laman. So nasa 10 days na po ang kanyang paglilimlim mga kabackyard. Kaso wala talagang laman. So ayan, wala din laman. So 4 na po ang walang laman mga kabackyard. Ayan. So wala din siyang laman. Infertile din. So ayan mga kabackyard, wala din siyang laman. So infertile pa rin. So kailangan ko na talagang baklasin ng breeder na ito mga kabackyard dahil sa 7 eggs na naibigay niya, 10 days na napaglilimlim, wala pa rin laman ang kanyang itlog na naibigay. So ang pinaka the best ko na gawin dito, tanggalin ko siya at palitan natin ng mga panibagong breeders na mga magaganda para hindi naman masayang ang pag-aantay natin sa kanila. So kukunin ko na itong dalawa para mapalitan natin ng panibagong breeders. So hindi talaga natin nawasan mga kabackyard pag mayroon tayong mga alagang ibon na magkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng breeders na kahit ilang buwan pa tayo nag-aantay, ilang buwan pa tayo nagbibigay ng mga vitamin sa kanila, mga patuka sa kanila, so wala pa rin resulta na maganda. So isa ito sa mga pangyayari mga kabackyard sa pag-aalaga ng ibon. Hindi talaga natin iwasan ang mga ganitong pangyayari dahil makaka-encounter tayo minsan ng mga pangit na breeder at makaka-encounter din tayo ng mga magagandang breeder. So ang pinaka-the best natin gawin dito, pag once na-observe natin na 2 clutch, 3 clutch, wala pa rin silang naibigay na magandang production, so kukunin na natin at baklasin, palitan ng mga panibagong breeder na mga magaganda. So ito po ang cock mga kabackyard. Yan, isa po siyang Pelback Hago na Parakeets Budgerigar. So, yan po sila. Ganyan po sila kaganda. Project ko pa naman sana yung Lutino, kaso yan, pangit na breeder. Pero try ko pa rin siyang ilagay doon sa flying cage ko. At baka ang may diferensya dito yung cock. So papalitan ko din siya pag once naka-relax na ng panibagong cock. Baka mag-success ang pag-itlog niya. Dahil ang hinaya ko mga kabackyard, project ko kasi ito, gusto ko makapagpalabas ng Hagurumo na maganda ang katawan, malaki ang katawan, tapos double crest siya. So i-observe ko siya, papalitan ko ng panibagong cock pag once naka-relax na ito para makita ko ang result. Kung hindi pa rin mag-success, ang gagawin ko, ibibenta ko na lang siya para madagdag maintenance ko sa aking ibunan.
Saka dito naman sa kabila, ito yung double crest na yellow ko nakak. Tapos itong follow ko na hen. So tingnan din natin ngayon kung maganda ba ang result sa kanyang pag-itlog, dahil kung hindi, baklasin ko din ito, kapalitan ko ng mga panibagong breeders. So mayroon po siyang 5 eggs mga ka-backyard. So samahan niyo ako, itandling natin para makita natin kung may laman ba o wala. So wala rin laman. Ayan. Hindi nakita mga backyard. So ayan, wala po siyang laman. So ayan mga ka-backyard, nakita nyo naman ang dalawang breeders ko is wala talagang mga laman ng kanilang itlog. So buo na ang decision ko, baklasin ko na ito, palitan ko na ng mga pangmalakasang breeder na magaganda para makapag-hatch tayo ng mga painakay at hindi masayang ang panahon sa pag-aantay. So ngayon mga ka-backyard, kukuha na tayo ng mga bagong boarders sa kulungan na papalitan natin ngayon. So dito maglalagay ako ng isang pares para sila na yung bagong nagmamayari sa kulungan na to. So ito po ang una ko nakuha. Isa po siyang Pearlback Hagoromo double crest male. So ayan. Actually mga ka-backyard, ang mga ibon na to is mababait talaga sila. Dahil kapag nagpapakain ako doon sa king blind cage at nakikita nila na mayroon akong mga dalang gulay, so lumalapit agad sila sa aking kamay. At ngayon, kailangan ko na talaga silang gamitin para masalang for breeding, dahil ang edad nila is nasa 8 months old na po ito. So ready na for breeding ang mga ibon ko na to. Kaya isinalang ko na sila para makakita naman tayo sa mga pangmalakasang painakay natin sa ating mga high mutation na Pearlback Hagoromo na Parakeets Budgerigar. So ayan, natapos ko na po yung unang parisan na inilagay ko dito sa isang kulungan ko. So ang isang parisan na to is doon ko din siya ilipat sa pangalawang kulungan na nakapagkunan natin ng pangit na breeder. Ginawa ko ng lahat mga ka-backyard sa dalawang breeder na to, kaso walang epekto, infertile palagi ang kanilang itlog. Ginawa ko ng lahat, mga vitamins, pagkain, diet, kaso wala talaga. So ang last option ko dito, sayang naman kapag i-out ko agad yon, is i-observe ko, papalitan ko ang mga female na mga bagong male, baka sa male ang diferensya, hindi sila compatible. Kaya para maging compatible ang ating ibon, hanapan natin ng ibang paraan. Ibang male na pwede nilang ma-partner sa loob ng cages nila. Para baka sakali makapagpalabas tayo ng fertile eggs at magagandang painakay sa mga female natin na binaklas. At saka yung male naman mga ka-backyard, ipapartner ko din yon sa mga ibang female, baka compatible sila doon. So ayan, nasa loob na po ang ating dalawang parisan mga ka-backyard na pinalit sa ating pangit na breeder. So update ko kayo mga ka-backyard pag mayroon na itong itlog na naibigay sa akin. So dito na magtatapos ang video natin mga ka-backyard. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga.